morning po mga kababayan, ma'am sir. Good afternoon pala. This is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is April 26, 2026. Tayo ngayon ay ipapunta dyan sa may Simon, St. Simon, San Bartolome, Novaliches, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Sarmiento Homes, sa may Muzon po yan. Muzon, San Jose del Monte, Bulacan. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Kung pinapatungkulan sa labas, ewan ko kung saan tayo natigil kanina. Nakalimutan ko na hina kasi ako. Ayan, at papunta tayo doon sa ating pick up area. Pero may alinlangan siya sa mga intensyon ng Estados Unidos. Balikan po natin ating mga headlines ngayong araw na linggo, April 26, 2026. Talaga ng inaasahang rollback sa diesel sa Martes, lalo pang lumaki ayon sa isang importante sa industriya ng langis. Pero presyo ng gasolina, mapang tumaas ng hanggang 2 piso kada litro. Pagpapatigil sa operasyon ng lahat ng open dump site sa bansa ay pinag-utos ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. At dineklara ng National Climate Emergency, ipinanawagan ng isang environmental force sa pamahalaan dahil sa epekto ng pagtulog sa bansa. Asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasses Casio magsasampa ng kasong kriminal laban silang komisyon ng gobyerno dahil sa paglaban umano sa bank secrecy at data privacy law. House Justice Committee, posibleng mapagtibay na sa Miyerkules ang probable cause o batayan ng reklamo impeachment laban ni Vice President Sara Duterte ayon sa ilang kongresista. Yan ang Surveillance Committee maglalabas na lang ng Chairman's Progress Report sa halip na Partial Committee Report para may pagpatuloy na ang kanilang investigasyon sa flood control scandal. Dating House Speaker Martin Romualdez muling iimbitahan ng committee. Commission on Human Rights o CHR nagkasala ng sariling investigasyon sa tinaguriang Toboso Massacre sa Negros Occidental. Ang Archdiocese of Manila nanawagan sa publiko na kolektahin ang mga nagamit ng cooking oil o mantika para magamit bilang biodiesel. Sumayo isang oras ng pinakamalalaking balita. Sa kalat po ni Alan Caldos, ako inyong kapuso, Mauro Villen. Nangalan ng Isen o Manila po ang inyong kapuso, Kay Morales. Mga kapuso, dito sa Superadio DZWP, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Inyong napakinggan ang gabuan ng GMA Superadio DZWP Super Balita. GMA Superadio DZWP Balita Totoo. Pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo, totoo lamang. Superadio, DZWP, hindi pa huli, hindi pa tigilan. Superadio, DZWP, Prime Time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang kumpay na pagbabalita at naging may sa issue. Pero temprano sa Superadio, DZWP. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga.
hapon mga kapuso, DKO. Sa kalap po ni birthday boy, Alan Gatos. Ako po si Carlo Mateo, inyong makakasama. Dating oras po tayo, araw po ng linggo. 26 sa 26. Buwan ng Abril, taong 2026. Kumusta po ang inyong maghapon? Kayo mga nag-aanda na mabiyahe po ngayong hapon, ngayong gabi. Mga pabalik po dito sa Metro Manila, yung mga umuwi ng probinsya. Hindi naman yung mga galing dito, malaman naman ang Metro Manila, ingat-ingat po, ano? Siguraduhin na sa maayos ang kalagayan ng sasakyan. At sa mga sasakay naman ng mga busa, ingat-ingat po tayo. May meron na lamang 4 na araw, papasok na po ang buwan ng Mayo. Ayos na lang, buwan ng Mayo, buwan ng mga pesta. At hindi lamang yan kapag Mayo, kung natin kakaligtaan ng makahalagang araw. Labor Day. Tapatakbo yan ay araw ng Biyernes. At kapag Labor Day, siyempre nandiyan po ang mga kaliwat ka ng kilos protesta. Wala po sa iba't ibang grupo ng mga manggagawa na sinusuportahan ng iba't ibang mga sektor. Siyempre nandiyan ang mga kabataan, mga mag-aaral, mga mangingisda, magsasaka. Pwede bang grupo po yan, ano? Siyempre yung mga environmental groups na yan din. Reta-retariak po yan, may mga mag-kilos po yan. At siyempre kapag naganito ng panahon ay naghahanda, naggagayak na rin, hindi lamang ang mga manggagawa para mainatag po ang mga mahalagang mga issue, ang mga nakikita nilang mga dapat na pagbabago sa mga polisiya, mga batas. At siyempre hindi mawawala ang unang-unang punto, agenda, mga kapuso, pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa. Paano itataas ito po? Tapos na rin pa ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, pagtaas ng bayarin sa kuryente, pagtaas sa tarif sa bayarin sa tubig, sa eskwela, tuition fee increase. Lahat na lang daw tumaas. 506. Pero ang sweldo hindi pa tumataas. Muli sa araw po ni Alan Gatos, ako po si Carlo Mateo, nagtatay ng Daliwang Report. Mula siyempre sa GMA News, AFP, iniimbestiga namin kung bakit may mga dayuhan kasama sa enkwentro sa Negros Occidental na Manila umano laban sa batas. Report mula kay lapit na po pinapatid ko nga kanina na Mayo 1, Labor Day. Sabi may mga kilos protesta. Kumusta na po ang mga ginagawang paghahanda ngayon ng Insyadyo? Ngayon po, ang nakapitboy na nasa 13,822 para po sa ating summer vacation 2026 ay magkakaroon po tayo ng realignment para po dun sa ating gagawing celebration or pagpunta po ng ating Labor Day. So, doon po ating mga, talaga po yung ating mga cities and bridges ay dadagdagan natin para ilatag po natin doon sa mga areas po na identified natin na nagkakaroon ng mga pagtitipon lalong-lalo na po sa araw ng Labor Day. Kapag kami nabagit nyo na alignment, ibig pag sabihin yan, magkakaroon tayo ng mga karagdagan pa. Pero sa maaaring may mga papasok pa galing sa mga malapit na probinsya. Ngayon po, wala pa po tayong bilang na kung meron man po tayong hiramin mula po sa isang English, pero nakikita naman po natin na sapat naman po yung ating mga personnel ngayon dito sa NCRPO para po doon sa gaganapin natin na mga pagtitipon or mga pagtitipon na magaganap para po sa buwan. Pero na po ba mga na-check na sabihin natin araw, oras, lugar para sa tuwing, di ba? Bago ito, nagkakaroon talaga ng dialogue para may lata. Saan ba yung mga gustong lakaran, saan ba yung gustong pagprotestahan ng mga magkagawahan ng sansilang ngayon? Ngayon po, wala pa po tayong natatanggap na information kung saan po silang mga areas na magkakaroon po ng mga pagtitipon. Pero po meron naman po tayo mga identified na mga rally sites na usual po na pinupuntahan ng ating mga
pagtitipon na kakailanganin ng permit, malalaman po natin din kung ilan po yung dinideploy natin dito sa mga areas po na babanggitin po nitong ating mga grupo na maayos. At saan pa talagang mga mga sinasabi natin na kahit na alang permit din, maaari sila maglapad ng kanilang grupo at doon maglitanya ng kanilang mga protesta. Ito po ating mga areas gaya ng sabot Luwang Bonifacio dito po sa Maynila, yung mga freedom park po natin, at syempre hindi po natin maaalis na gagamitin po ng iba't ibang grupo yung araw na ito para ipanawagan po yung mga dati nila na panawagan itong mga nagdaang linggo. Gaya po yung ating mga panawagan regarding po sa crisis natin sa petrolyo at iba pa pong mga issues na araw-araw natin nakikita ng mga nagdaang linggo, lalo na po yung ating sa mga transport strikes po. So, isa po ito sa mga inaasahan natin na magkakaroon ng mga pagtitipon lalo po doon sa mga malalaking gas stations dito po sa area ng Metro Manila. Sa palagay niyo, Major, makakapit pa kaya itong kakaibang panahon na nararanasan natin sobrang init? May epekto doon sa bilang ng mga nagsasagawa ng protesta. Last year po sa May 1, gano'ng karami ba yung naitalako ng NCRPO na mga nakisa, nagmagula, nagprotesta noong May 1? Wala po akong tiyak na data kung ilan po yung last year natin na mga nag-rally at po itong mga grupo, pero based po sa ating experience, hindi po nagiging palaki sa kanila yung mainit na panahon para po ipagpatuloy nila yung kanilang mga panawagan at yung kanilang mga pagtitipon. Gayon pa man po, siyempre, pinapanawagan din natin sa kanila na unahin po nila yung kanilang kaligtasan, lalo pa nga kung sobrang init, hindi naman po natin gugustuhin na magka-stroke po o kung ano man po ang mangyari sa kanila sa araw na sila po ay magkakasipon. Pinapakit yung ating mga CDF. Sila ay naka-full yung, sabi natin, yung gear na pang-CDF. Ano ba ito? Ang hirap din kung pinilito na, di ba? Dahil yung gas pala, ang bigat, ang init-init, Tama po kayo dyan. Kaya po, ngayon po, kung mapapansin po nyo, yung ating mga CDF contingents ay, ang suot po nila ay yung ating, ang upper po nila ay yung long sleeve po na ginagamit po natin sa car or yung mas maluwag po at mas fresh po para po dun sa aming GOA sheet na ginagamit po natin para sa mga CDM para na din po magkaroon naman po sila ng medyo maaluwang or komportable po sila habang isusuot po nila yung kanilang mga CDM gear dahil alam naman po natin na sobrang po ng mga gamit na isusuot nila yan lalo pa po at mabigat din naman po yung gamit nila ng mga shield at syempre yung kanilang mga suot-suot na mga sa helmet. Ayun. At madalas binabakit din ng mga nagsasagawa ng protesta na hindi sa kanilang panig magsisimula yung kabuluhan. Ano naman po ang sa panig ng NCRPO? Siyempre po sa ating sa NCRPO, sa buong PNP, patuloy po naman natin ipapatupad ang maximum tolerance. Irerespeto po natin ang kanilang karapatan na magpahayag kasabay po ng mahigpit na pagpapatupad po ng batas upang maiwasan po ang anumang kaguluhan o paglabag. At syempre po yung karapatang pantao una po natin ngayon, ating respect for human rights ay palagi naman po natin nag-breeding ang ating mga CDM contingents, lalo pa po ang responsibility na magkaroon ng hiringan at dahil mainit ang panahon, yung init ng ulo ay talagang hindi po imposible, lalo po dun sa mga ating mga nagrarally mga kababayan. Saka pagka wala pa naman din yung mga nag-rally, pwede yung mga resources na muna din sa limit para i-maintain kanilang mga energy at hindi rin sila mahilo. Major, ako sa tanong po, paano maiwasan na hindi maulit yung maalala po natin na nagkaroon ng pagkilos noong September 21 taong 2025 na meron mga nakasingit ng grupo ng kabataan, ng gulo, nagsilap ng mga sasakyan, nagbato, dyan na paano po maiwasan ito? Siyempre po yung ating patuloy na koordinasyon, yung ating social monitoring at pakikipag-ugnayan natin sa ating local government units para siguraduhin na yung ating mga kababayan na lalahok ay sigurado po talagang legitimate yung kanilang gagawin mga pagtitipon. Meron silang permit, mga legitimong grupo itong lalahok at mga
nila ay hindi gulo ang dadalhin dito sa mga pagtitipon nito. At syempre, meron po tayong contingency plan para po sa kung sakali man po na magkaroon ng mga incident din ganito na hindi natin maiiwasan, ay nandiyan po yung ating rapid response deployment, yung ating crowd management intervention, para po matutunan po natin agad-agad kung sakali man po na pagsisimula pa lang ay kumbaga po is mawawala na agad paglaki o paglala ng mga sitwasyon na kagaya po noong September 21. Okay, ano ba, meron po bang mga nakikita, sabihin natin, may direktang manta po ba sa seguridad para sa May 1 o meron na bang sa mga komunidad, may mga nasisilip po ba yung ating mga intelligence group na sabihin na gagawa ng mga asal o ng mga sabihin natin magsisimula ng mga posibleng na puno na katulad ng ganong nakasilip noong September 21. So, ayun po, wala naman po tayo na nag-monitor ng specific threat para sa araw ng May 1 or Labor Day. Pero mahigpit ang pagmamonitor ng NCRPO. Tayo po ay nakatuon sa paghahanda sa crowd management at sa pagpapanatili po ng kaayusan sa lahat ng lugar ng aktibidad. So, sa ngayon po, matuloy yung ating pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap sa ating mga partner agencies, lalo na po sa ating mga law enforcement agencies, para po masiguro na o lahat po kami na mag-implement ng mga dapat na sa batas, ganun din po yung ating mga security measures para ensure po na yung ating mga kababayan na magtitipon sa araw ng May 1 ay magiging ligtas po. Nasa maayos din sila makakauwi ba, ano? Meron bang kasamang mga ma'am sa mga polis na i-deploy, yung mga naka-body worn camera at yung mga polis na may kaalaman sa usapin po ng karapatang pantao? Yes po, every time po na meron tayong ginagawang deployment, yung ating po mga police ay equipped po ng body-worn cameras. Meron po tayo mga taga-legal service na nandyan at meron din po tayo mga taga-human rights affairs office na nagmula po sa PNP para i-ensure po na yung karapatang pantao ng ating mga ralista, ganun din naman po yung ating mga police ay nasusunod at hindi po naglalabag. Ayun, pangulit po, Ma'am Major Asila, ma'am, ano ang inyong panawagan sa mga rally organizers, sa mga grupo na magpaplano, na maglusan ang kanilang mga pagkilos o motorcade kaya o pagpamarcha para po sa May 1? Yes po, para po sa mga lalahok, sa mga aktibidad, hinikayin po ng NCRPO kung di ko na sumunod po sa itinakdang ruta at oras ng programa kung mayroon man po. At iwasan po natin ang pagdadala ng anumang ipinagbabawal na gamit. Maging mapagmasyad po tayo lalo sa matataong lugar at sa mga motorista po at sa mga commuters na aasahan po natin ang traffic field at sa mga lugar na posibleng may aktibidad. Kaya mainam po na magplano po tayo ng maaga para po maiwasan natin yung mga areas na posible po magkaroon ng mga pagtitipon. At syempre po, kung may mapapansin na hinahinalang sitwasyon, agad po itong i-report sa 911 or lumapit po sa pinakamalapit na police personnel na nakadeploy para po mabigyan ng agarang tulong. Ayun, napakaganda po ng mga inyong binahagi. Muli, maraming salamat po, Police Major Asilo, ma'am. Thank you so much. Yes po, maraming salamat po. Magandang hapon. Mga kapuso, si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office o NCRPO, ang ating pong nakasama dahil malapit na po yan, ano? Kaya't yung mga nabanggit na lugar, yung Liwasang Bonifacio, ganyan, Michoda, yan, mabantayan yan, yung Maradyo, yung harapan ng US Embassy, dito naman sa area ng Quezon City, syempre yung area naman ng Mabuhay Rotonda, at ilan pang mga lugar, mga kapuso. So yan yung ilan sa mga babantayan pa rin ng NCR Police Office at iba't ibang mga distrito. Siyempre sa Batang Caloocan, yung area ng Delhi, Monteya. Diba, ang madalas na pinupunta nila kung saan nandun yung monumento ni Andres Bonifacio. Diba? Andres Bonifacio yan, yung monumento yan sa Caloocan, puno ng EDSA. Yan na. Oras po natin, alas 5:21 na po ng hapon. Naman po natin
out. Dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here. Where talent takes the spotlight. Search VT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness. Your dealer. What? 40,000 for dealer? Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. Your view good. Order more. Go to EO. Love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Mahalagang paalala, ang NXP Capsule mo na hindi dapat gamitin sa gamot dahil kung huwag tayong isipin. Gusto natin bumalik agad. Meron din mas magiging gusting malayo. Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapapusta sa mga lab test. Kaya payakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth. Giling-giling with Dog E. Mapapanood sa GTV, TV27 Manila, TV27 Palawan, TV22 Alsa de Tomas, Benguet, TV27 San Nicolas, Ilocos Norte, TV26 Abate, TV27 Tugigaraw, TV26 Panoy, TV26 Olongapo, TV27 Legazpi Abay, TV28 Naga Camarines Sur, TV27 Masbate, TV26 San Jose Occidental, Mindoro. Mapapakinggan din ang Giling-Galing with Dog E sa Mega Manila, Super Radio DZBB at sa Palawan, Super Radio DYSP tuwing Sabado, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga, kasama si Dog Emilio Calvario. GMA, Super Radio DZBB, Banditang Totoo. KO sa Super Radio DZBB. Nakapagtala ang Manila Disaster Risk Reduction and Management Office ng heat index ng damang init na aabot sa 44 Celsius. Ayon sa impormasyong inilabas ng Manila ni RRMO na itala ito ngayon ng alas 12:20 ng hapon na pinakamataas na nadamang init sa lungsod kung saan idineklara itong danger level ang mga nindatas mga katusok. Dahil dito, hinikayat ng Manila ni RRMO ang mga mamamayan ng lungsod na bawasan ang kanilang mga pisikal na gawain lalo na ang pagbibilad sa araw dahil maaaring makaranas sila ng heat exhaustion, heat cramps at heat strokes. Pinapayuhan din ng publiko na ugaliin ang pag-inom ng 212 paso ng tubig. Magsuot ng light colored maluwag na damit at iwasan ang pagbibigat sa araw. Ayan po paano yung mga kapuso natin yung nagbawal sa ng kalye. Kaya pagka mainit na doon na muna tayo sa lilim kasi iwas kahit napakahirap po tayo naman ang madali. Mahalaga po maingatan natin ang ating kalusugan. Patuloy na nakararanas ng tagtuyot at pag-init ng panahon ng ilang buhay ng bansa kung saan unti-unti nang natutuyo ang mga pinagkukunan ng tubig, ilog at ganun din ang mga sakahan sa Ilocos Norte. Iniulat ang pagbaba ng level ng tubig sa mga daan at sa mga small water reservoir na ginagamit pang-irigasyon habang sa Cagayan at Isabela ay kapansin-pansin ang pagkatuyo ng mga ilog at pastulan. Apektado na rin ang mga alagang hayop pa. Pitak-pitak na rin ang lupa at natutuyo ang mga pananim sa susunod dahil nga sa kakulangan ng ulan habang apektado na rin ang mga palayan at maisan sa North at South Cotabato. Ayon sa pag-asa naman sa ENSO neutral condition pa ang bansa. Patuloy na umiiral ang content at ang dry season
dahil sa ridge of high pressure area na nagdudulot ng mahina hanggang halos walang pagulan sa maraming lugar, lalo na sa Hilaga at Intramuros. Dahil dito inaasahan na mananatiling mababa ang tsansa ng pagulan sa mga susunod na linggo at posibleng manatiling below normal ang rainfall sa buwan ng Mayo. Ilinaw rin na batasan na hindi pa direktang epekto ng El Nino ang nararanasan inig, ngunit may posibilidad na mabuhay ito sa mga susunod na buwan na posibleng magkala ng taguyod sa bansa. Kaya dapat handaan po natin yan mga kapuso. Happy birthday kay Joy at kay Clarino. Ganun din natin listening kay Danny Clarino sa ating kapuso. At sa lahat po natin nagdiriwang ng karaoke. Happy birthday sa mga nagdiriwang ng anibersaryo. Happy anniversary sa mga nagdiriwang ng kaligran. Asawa niya mula 2006 hanggang 2025. Pero sa Sal Edi Duterte noong 2019 hanggang 2024, walang nakadeklarang cash on hand man o sa bangko. Pero ayon kay Chua, hindi nagsisinungaling ang mga dokumento. Sama na nga po natin yung lahat eh. Yung buong 88 million eh. At yung lupa, sama na po natin yung 88 million. Paano po niyo maliliwanag yung 6.7 billion? Siyempre, titignan po ninyo yung history from the time na siya po ay unang naging public official. Magkakano ba yung kanyang dineclare na ari-arian? Ano po magiging basis natin na ito'y iligatin kung hindi po natin alam yung history nung public official? Ayon naman kay Atty. Lorna Capunan, sapat na ang mga lumabas sa pagdinig ng komite para makitaan ang probable cause para ma-impeach ang vice. Marami na aniya ang mga ebidensya, kaya dapat maging mapanuri ang publiko sa pagkilatis ng impormasyon, lalo na kapag galing sa mga troll. Na-meet na ng House Committee on Justice yung target nila na to prove probable cause. Not a crime was committed, but that a violation of law was committed, and that the Vice President is probably guilty thereof. Yun ang threshold. Hindi naman guilty at reasonable doubt. Sa Lunes, inaasahang magsasampa ng reklamo ang asawa ni Duterte na si Atty. Manasseh Scarpio laban sa mga opisyal ng PNP, AMLC at mga mambabatas para sa mga paglabag sa Bank Secrecy Law, Anti-Money Laundering Act at Data Privacy Act. Matatanda ang kabilang sa ipinasapina ng Kamara ang income tax return ng mag-asawang Duterte. Jervis Manahan, Raise your right hand. Hiringin sa Lunes sa Sandigan Bayan ang hiling ng Office of Ombudsman para sa Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kina Senador Cesar Guerrero at Negosyante si Pilar Fu. Dahil sarami ng Ombudsman ang anumang posibilidad na lalabas ng bansa sina Escudero at Ngu. Kapwa sila nahaharap sa investigasyon kaugnay ng flood control scandal. Wala pang naisasampang kaso laban sa kanila, pero base sa notice of raffle para sa PHDO issuance ang mga offense ay plunder, violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act at indirect bribery. Naraffle sa sala Meron yata mabayaran dito. Sarah Jane Fernandez sa Sandigan Bayan 6 Division. Wala. Wala pang Meron, no? inilalabas na pahayag ang kampo ni Escudero tungkol sa PHDO. Ano, nag-aabot na ng ticket. O exemption. Magkaramin tayo mo. Kano yan? 10. Dapat wala na sa labas niya. Sobra kasi naman yun. Dapat wala na sa labas. Sige mga tigas yung Wala. Ano kuya? Wala. Kulang ba? Hindi. Ano? Ay! Balik kami. Ay, okay na? Sobra yan. What, dalawang ticket na binigay? Yung minsan pagkalabas mo dito sa sundagi, nilalagyan pa nila ng naniningin. Huwag nyo lang papansinin. Minsan kami nilalampasan namin. Pag galing yun sa trabaho, dito kami dumadaan. Baka kasi ano, tandaan po yung plaka ko ma'am pagka hindi ko bubuksan ng bintana. Bakit?
magiging ano ako dito, blacklisted ako pag kasakasakaling ganun po. Pinarangalan ng ilang kapamilya shows at news personalities sa prestigyosong Gantingan Awards ngayong taon. Nasa ikalawang dekada na ang Gantingan na inorganisa ng UP Community Broadcaster Society. Inawaran ng most development-oriented online video ang NXT ng ABS-CBN News Digital. Pero dapat nga talaga, hindi sila naniniwala ng ganyan. Through renewable energy. Ano kasi, ano yan, dapat mismo sa kay Presidente Ramos, Marcos ipinaparating na yan. Kasi kung sa baba-baba lang, wala eh. Para bigyan niya ng atensyon. Pero sa kabila din, ano yung dinadala na. Sa ibang subdivision, hindi naman na. Hindi naman sila naniningil. Kasi bagay, sabi nila, private daw. Eh kung gano'n ang katwiran nila, kasi daanan to eh. Kung gano'n ang katwiran nila, di saraduhan din yung yung daanan sa palabas. Meron din Kasi itadamot nila yung daanan dito eh, di ba? Meron din dyan sa dulo. Oo, pag saraduhan yung daanan din doon sa palabas, sa may main road. Sampunan na. Pero yung iba diretso, hindi na pinapansin. Masyado silang wapo. Wala namang nakabang. Doon siguro nga sa kabila. Potensyal ng mga bata kontra tigla, polio, tetanus, FAP at iba pa. Wala, nakabang eh. Magpapakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa bansa ng tetano at diphtheria. Kaya, magpapakuna ang mga lolo at lola. Malalabanan ng flu at pneumonia. Kaya, magpapakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya, magpapakuna dahil bawat buhay mahalaga. Proteksyon ng mga bata kontra tigla, polio, tetanus, FAP at iba pa. Kaya, magpapakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa bansa ng tetano at diphtheria. Kaya, magpapakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pneumonia. Kaya, magpapakuna. Bayad lang. Okay. Meron na pa. Bakit kuya? Ba't magkaiba? Evergreen po yan, saka si Taroma dito. Ano, entrance saka exit magbabayad? Opo. Magkaiba kasi doon sa kabila. Kaya nga entrance at exit magbabayad. Wala naman to dati ah. Wala naman to dati. Tagal na ito ma'am, ayun nakalagay sa ticket. Magkano yan? 10. Grabe naman ito. Subdivision na to. Hindi naman to private eh. Grabe. 2006. Gusto na, hindi to private kuya. Oh. Ito ang dadaan ko kuya. Tandaan mo na to. Kuya. Dapat ito talaga inaano sa kinukomplain talaga. Kaso, ayun, kasi kung complain lang ng complain na dyan lang, wala, may mga abogado din kasi yun. Balita ko, may mga, hindi lang kasi itong naniningil din. Ang katwiran nila dyan, private property to eh. Tapos, ang katwiran nila, parang Skyway din yan. Ang Skyway naniningil, parang gano'n. Yun ang katwiran nila. Kasi minsan May mga abogado nga sila. Naka-in-drive kami. Hindi nila pinansin. Mahirap yun, no? Kasi may plaka tayo. Kapag katinandahan, yung sasakyan po yung natatandahan, hindi Ewan po ko yun. naman ba? Bakit mag-dire-diretso noon? Gabi na, wala na sila eh. Pasok namin alas 9. Pasok namin sa pero may ibang daan kasi. Hindi rin kasi pwede yung gano'n na hindi papasin nun. Kasi mga guard yung mga yan. Sumusunod din lang yan sa Sumusunod din lang yan sa order. Walang kasalanan din yung mga yan. Sa kabila kami na daan sa may yung langit road din yung pababa. Diyan ang daan sa may papuntang
Pero dapat talaga hindi sila naniniwala. Kung ako lang, nung may access lang ako sa ano at talagang laga kong dadaan dito, ipapabot ko to sa presidente mismo. Ang presidente kapag ka siyang umaksyon, susunod po ang lahat. Kasi dito, kung sa bababa lang, mayor lang, balita ko, nai-report tong mga to sa mga mayor na eh. Pero hanggang ngayon, naniningil pa rin sila eh. Oh, so malakas sila, may abogado sila. Kaya dapat yan, presidente na ng Pilipinas ang pag-reportan. Ipinil naman ng AFP na legitimo ang kanilang operasyon sa Davao at kabilang sa mga armadong nakipaglaban sa kanila si Alano. Yes, kita naman din sa result ng DNC Soko doon sa kanilang pag-process and document ng counter-site. Kita doon, kasama siya, may dalang pa rin at may bala na susunod. Private Naglunsad ng independent investigation ang Nilalampasan namin. Madalas sila ng mga armadong sumisira. rebelde ang mga nasawi. Habang tumigil sa ilang organisasyon at binigyan ang ilan sa kanila, kabilang sina Alano at Ledesma. Pero yung mga private Sabi ng militar, bukas ito sa anumang investigasyon. Nandyan yung evidences sa hawak ng Philippine National Police Soko. Nandyan yung mga documents kung magpapatunay sila na sila ay miyembro na sa PCPA at nandun sila sa lugar at nakaparilan sa ating mga sundalo. Nakatakdang maghain ng resolusyon ang ilang progresibong kongresista sa Lunes para investigahan sa Kamara ang enkwentro. Bukod kina Alano at Ledesma, dalawang kinilala sila ng Bayan USA na sina Lyle Frijoles at Kai Sorem. Pero dalawang Filipino-American. Malayo po pa dito, Pakirino. Yung Quirino Avenue. Doon ako dadaan mamaya pagka baka kung dito, sisingilin din ulit ako dyan pagka dadaan ako Kung dyan. ang daan nyo sa ano, alam niyo po yung daan sa SM Tungko? Hindi. Sige po, i-search niyo po yung ano, SM Tungko. Opo. Okay. Wala po naman yung Yun yung i-ano ko. Sa enkwentro, anila ng mga sundalo. dito kasi kayo pinasok na yan, nag-google. Yan yung binabalik natin na kung gano'n na siya katagal Minsan doon. kasi baka kaya kayo ginamit ko kasi traffic na. Oo, malamang. Kasi talagang pagka yung Quirino talaga, minsan talaga traffic eh. Sabay-sabay na pumasok dito. Search ko ngayon din. Rin ang AFP na naibalik na sa kanila ng mga pamilya ang labi ng mga nasawi. Doon din sa may Quirino. Doon din ang ano, Quirino Highway. Doon din ang daan ng may langit road. Gagamitin na rin ang mga headcam camera para sitahin ang pagpuntahin ang mga nagtatapo ng basura sa mga hindi tamang lugar. Nagpapatrol at Jeff Cabaras. Hindi na lang sa mga paglabag ng mga nagtatapo ng trafiko gagamitin ang non-contact apprehension policy ng MMDA. Gamit ang headcam, sisitahin at pagbubultahin na rin ng ahensya ang mga nagtatapo ng basura sa mga di tamang lugar. Sa Estero de Tripa de Galina sa Makati, dalawang babaeng nagtapo ng basura sa daluyan ng tubig ang naaktuhan ng MMDA. Pero ayon ni MMDA General Manager Ayun, Nicolas SM Torre Tungko, III, ayan po, pakanan. Pakanan? Yan na lang. Dito kayo tinaan sa loob, kaya nagtaka ako eh. palaging uniform ang ating implementation nito mga batas na ito. sa ilalim ng RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 at local ordinances, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtatapon ng basura sa mga waterways. Dagdag ni Torre, sa sandaling mahuli sa pamamagitan ng CCTV ang maling pagtatapon ng basura, ipadadala ang litrato ng individual sa barangay, nakakip ang notice of violation para matukoy ang pagkakakilala nito. Sa kasalukuyan, nasa 450 CCTV cameras ang nakakalat sa Metro Manila na tumutukoy sa kung sino ang responsable sa illegal na pagtatapon ng basura
habang sakay ng drone na umiikot sa park sa Ciudades, Davao City. Nilagyan ni patroller ng madaming butas ang plastic bottle para magsilbing ventilasyon. Hindi na nakalipad ang maayos ang loro mula nung makagat ito ng isang pusa noong 2025. Kaya payo ng veterinaryo, hayaan na lang na mamatay o sumailalim sa euthanasia ang loro kung hindi umayos ang kalagayan nito. Pero hindi tinanggap ni Shivani ang rekomendasyon at tuloy sa pag-aalaga sa alagang ibon. Samantala, sabi naman ng veterinary na si Bayani Vajenrek, hinihikayat niya ang mga pet owner katulad ni Shivani na laging kumonsulta sa mga eksperto para matiyak ang kaligtasan at ikabubuti ng kanilang alagang hayop. Susunod, sulit na summer vacation na malapit lang sa Metro Manila, alamin sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Patrol sa DCMM at DCMM Teleradyo. Ang tagal ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liverade Pro. Ang Liverade Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liverade Pro, maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from a pro. Mag-liver up na. Liverade Pro. Silverine Plus Multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverade Pro. Grab na tayo. Liverade Pro. What if your phone could be your front row seat? Playtime Entertainment launches PT Idol, Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here. where talent takes the spotlight. Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness. Basta AM, DCMM. Alam niyo ba may Liverade Pro? Liverade Mega Pro. Silverine na multivitamins pa. Ang Liverade Pro is a patent protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari din makatulong sa treatment of chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Silverine Plus Multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay. Liverade Pro. May Liverade. May multivitamins pa. Liver up na tayo. Liverade Pro. Ano mga concerns? Ano mga issues? Pagkakampi ng masang Pilipino. Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga. Ano ang kailangan nilang malaman? Si Doris Ligonia ang nag-iisang munyan ng masa. Tutulungan makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon. Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DCMM Radyo Patrol sa Estrella at DCMM Teleradyo. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issues Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DCMM Teleradyo. TV Patrol sa DCMM. Patay ang isang babae matapos pagsasaksaki sa barangay Manoyo 2, Las Piñas City, Lunes na gabi. Suspect na krimena ng ahit na tumulo ng biktima na isang barangay kagawad. Nagpapatrola kaya kwadra. Uwi din sa crossing mamaya. May daan din diyang shortcut sa kaliwa. Lahat ng gastusin. Bali lalabas ka mamaya kakanan. Isang public servant Yan pa naman yung siya ano, tapos crossing ganun na na ginawa. Diyan ka sa kabila, sa kaliwa ka mamaya dadaan. Doon, yan. Ay, mamaya? Ah, Akala ko yung sa inyo. Oo, hindi, sa amin diretso. Kaliwa ka dadaan mamaya. Dito, ah. May shortcut dyan. Opo. May papasukan kang subdivision. Makikita mo naman. Pero sa- walang bayad, ha? Wala. Oo. May nag-aabot pero kung pansinin kasi hindi naman sila mga naka-uniform eh. Palagi yun, makikita mo rin hindi rin pinapansin ng mga nasa unang ano, pag mga dekotse. Hinatid ko si
Pero yung mga truck L3, yun yung sinisigil nila kasi nga mga nakakasakay ng mga kalsada doon. Pero ano, doon kami dumadaan kapag napasok ang lubabog ng Commonwealth. Tapos may daan din ano doon para Diyan ako mag-ano mamaya. wala din daan kasi araw-araw kami pumapasok sa trabaho at saka umuwi. Sabado linggo wala kami pasok. Sa makikita mo sa Google, papasok kasi subdivision, walang bayad. Hindi sila nangungulit. At least doon walang bayad. Nakakalungkot na na-involve siya sa ganitong bagay. Dito po, walang bayad. Wala, diretso lang yan. Diretso nyo lang. Hindi malinaw na basta ang report sa atin is nag-away Diretso itong naman dalawa dito. na they are in a relationship. Meron silang hindi pinagkakaintindihan. Hindi makumpirma ni alias Ron kung may relasyon nga ang kanyang kinakasama at ang suspect, pero ayon sa kanya, dati nang pinablocker ng kanyang partner ang suspect dahil sa pangungulit. Sinubukan namin kunin ang panig ng suspect pero ayon sa mga pulis ay isinugod siya sa ospital Huwebes na gabi dahil sa asamasyon. Maharap sa kaso murder ang Kuya suspect. yan, dito na tayo. Posigido naman si alias Ron na mapanagot ito sa batas para mabigyan siya ang pagkamatay ng kanyang kinakasama na maagang naulila ang kanilang tatlong maliliit pang anak. Rhea Cuadra, ABS, News. Arestado ang lalaking nagbebenta ng isang Chinese herbal supplement para umano sa bato o kidney na karaniwang nabibili sa mga online shopping Kawawa ang mga aircon ngayon, ano? Walang tigil. Saka nagtaas yata talaga ngayon. Ay, grabe, sobrang Oo. mga ako tumaas. Hinintay ko rin ako sa mga namin. Higit 150 bote ng tradisyonal na Chinese herbal supplement na Shilintong ang nakumpiska sa lalaking ito. Sa isinagawang test by Kaya sa bahay, ano, yan, mga ganyan, mga solar, yan ang pinakailaw na namin eh. May solar Magdamag. plate pag may solar. Yung maliliit lang, na hindi solar ba? Yan ang mga inaano namin magdamag. Pagkakain na lang, sa bubuksan yung malakas. Pag kailangan lang. Oo. Una umunang gumamit ang suspect ng naturang supplement hanggang ibinenta rin sa mga kaibigan, kapitbahay at kalaunay inalok sa social media. Meron silang supplier pro online din. So, pinibili nila ito ng 100 ang per box at ito ay dinidistribute nila rin for selling at about 200 pesos. Nagbabala naman ang ACG sa mga shopping app kaugnay ng mga produktong ibinibenta sa kanilang platform kahit hindi rehistrado sa FDA. Ngayon ay nakipag-coordinate na kami sa mga online app store to ensure na ang kanilang binibenta ay Tagayan na. mapasa at ito ay rehistrado. Naglalagay sila. According to the law, they have the liability. So, promotion Hanggang dulo naman kuya kasya ka. Oo. Tapos kakaliwa ko. unregistered. Yan, dyan lang kami sa nakaparada. Dito na yan. Dira ba? Ay, kuya, pwede bang Gcash? Sige po. Ayan, so na-drop na natin. Ano? So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po.